Pag-usapan po natin ngayon ay diabetes in children at paano po ito maaagapan. So, partner, nasa Zoom na natin ang ating guest. Si Dr. Maricris Cruz Aspecto. Isa po siyang pediatrician and child's health advocate. Doc, hello po. Doc, magandang araw. Hello, Magandang magandang araw. Iyon. Doc, thank you so much for joining us and the time. accepting the invitation na kayo po ay makausap namin dito sa Life Balance para pag-usapan, bagamat ang kulit namin, pasensya na Doc, make it light at the same time na though syempre nakaka-bother pag-usapan ng diabetes, lalo na sa children, Tama. we try to inform and educate, lalo na yung mga parents and guardians as well, kung ano yung mga dapat nilang alamin, dapat ikabahala nila pag napansin nila at yung mga pwedeng gawin. So, Doc, let's get started with our conversation. Mauna na ako magtanong, Go. partner. Ano po ba, Doc, ang diabetes sa bata at ano yung difference nito sa diabetes ng mga matatanda if meron? Yes, thank you, Justin. Thank you, Gia, for inviting me to be your resource person for today regarding diabetes in children. Okay, diabetes in children is originally known as yung tinatawag na juvenile diabetes or yung tinatawag na insulin-dependent diabetes mellitus. So anong ibig sabihin nun? Kailangan ng insulin para gamutin yung diabetes ng mga bata. So these are generalities. However, in the recent years, nakita rin namin na hindi lang lahat ng mga diabetes sa bata ay nangangailangan ng insulin. Kasi pumapasok na dito yung mga bagong sakit na tinatawag na metabolic syndrome. Okay, so let us explain and himay-himayin para sa mga nakikinig, especially kasi medyo tawag dito, medical terms to, no? Ang diabetes kasi sa bata, usually, karaniwan, sabihin natin 90% ng chances ay genetic, namamana, at karaniwan related sa tinatawag na autoimmune disease. Ibig sabihin, dahil yung ating katawan nilalabatan ang ating pancreas, so nagkakaroon ng pagkamatay ng mga cells sa pancreas because of dun sa autoimmune disease. Kung kaya, yung pancreas eventually hindi na siya naglalabas ng insulin. Yun yung years old or 1,000 years old na pagkakaalam sa diabetes. Pero just recently, merong mga sakit na tinatawag na metabolic syndrome na nakikita rin sa mga bata, particularly sa teenage years, kung saan hindi sila totally nawawalan ng insulin. Meron pa rin, pero dahil sa mga factors like obesity, dyslipidemia, or yung tinatawag na mataas na cholesterol, itong mga batang to, hindi lang talaga mataas ang blood sugar, mataas din ang cholesterol, obese, at mataas din ang high blood, at nagkakaroon ng high blood pressure. So, ito yung mga population ng mga bata na nakikita natin ngayon na tumataas ang percentage. So aside from yung insulin dependent, which is around 90% ng ating nakikitang mga bata na nagbibigay ng sintomas ng diabetes, around 0.91% in 1,000 children na nakikita dito sa Pilipinas, nagkakaroon na rin ng mga type 2 diabetes, which is non-insulin dependent. So yun yung dalawang klase ng diabetes na nakikita sa atin dito sa Pilipinas. Okay. Doc, bukod po ba sa genetics, may iba pa pong paraan para magkaroon ng diabetes ang mga bata? So, kasi nga sa bata ang nakikita nga natin, correct yan, genetic, malaki ang percentage ng mga bata na nagkakaroon ng diabetes early on, particularly yung age group na 4 to 7 are genetic and autoimmune. Pero yun nga, ngayon nakikita natin pagdating ng teenage years, mas malaki ang chance ng tinatawag na metabolic syndrome in which ang mga nakikita nilang factors is obesity, sedentary lifestyle,
At syempre, sa ngayon, yung, napag-usapan nyo kanina yan yung mga trabaho ng mga bata ngayon na wala na halos naglalaro, mostly nasa gadgets. Gadgets. SOCMED. Yes, at ang laki na ng portion ng buhay nila, na oras ng araw in which they are engrossed in doing gadget thing, either games or social media, yun, yung mga ganong klase ng activity. And yun nga, ang isa pang is nakikita nilang link aside from the sedentary lifestyle is really food, dietary practices. Ay, kasi naman, pag sinabi mo mga bata, ito ugali na to, ma-share ko lang bago natin balikan yung mga tanong ha. Kadalasan ng mga parents, kadalasan ng mga tito-tita, mga pamangkin, lalo na pag baby ang bagets, ang ginagawa nila, sabihin ni baby, gusto ko nito, gusto ko ng ganyan. Pag Bigay. nagmaktol, yung iba kasi, ayaw na naririnig yung mga bata na umiiyak dahil Tama. sabi Mahirap ng iba, patahanin. mahirap patahanin, masakit sa tenga pagka nag-iiyak o nagwawala na. Or nakakaistorbo, lalo na sa public. Tsaka siguro maganda rin na, yun. So dahil doon, pag hindi nila nakuha, lalo na sa pagkain, partner, ibibigay na lang nila na, para tumigil ka na, baby, eto, kainin mo na, enjoyin mo. Pero minsan, yung mga parents, hindi nila alam sa pang-i-spoil nila sa kanilang mga anak o yung mga tito-tita sa pang-i-spoil sa inyong mga pamangkin. Ang kinalalabasan na ho niyan, bagamat sinabi ni Doc na namamana or genetic siya in nature, pero di ba, Doc, tama naman ako na nade-develop din yun kahit na wala siguro dun sa bata kung patuloy yung, lalo na sa diet na hindi niya na-maintain ng bata yung diet, talagang nandun, mas lalong mataas yung tsansa na at an early age, lalo na bata pa sila, pwede na sila magkaroon ng diabetes. Tama po? Lalo na pag Correct. nag-teenager. The earliest is really around 4 to 7 years old. Grabe. Ano yun? Preschooler pa lang, pwede na magkaroon. In the cases that I've seen, really, 4, 5 years old yung mga kaso na nakikita ko na talagang they come in, hindi simpleng diabetes, they are in tinatawag naming diabetic ketoacidosis already. Sorry, Doc, bago madagdag ko lang, Doc, if it's okay for you to answer this question. Kapag Yes. nagko-consult sa inyo yung mga parents na itong mga kids na mayroong mga or na-diagnose ninyo na may diabetes, ano yung kadalasan nakikita ninyong factor? Bukod siguro doon sa genetics, ano yung kadalasan nakikita ninyong parang nagiging, parang not siguro problem, but nakikita ninyong factor kung bakit nagkakaroon sila ng diabetes? Pasintabi na, no? Karaniwan, pag tinignan mo, lahat sila overweight. Oh, Okay. okay. Starting from the baby, the parents, even the grandparents, makikita mo talaga lahat sila overweight. May history na sila ng diabetes, tapos lahat sila makikita mo overweight. Isang size. Okay. Oh. So yun, not to tapos Yes, po. syempre, lifestyle. Makikita mo yung lifestyle nila, really sedentary. Tapos yun nga, kulang. Talaga we have to push in sports, activities, exercise for the whole family. Yun nga, kailangan yung lifestyle changes doesn't start only and ends with the kid. We have to encourage the whole family to do the lifestyle change. Talaga minsan 360 degrees turn ang kailangan gawin nila para yung bata rin sumunod. Kasi kung halimbawa bibigyan mo ng food na ganito yung bata, tas lahat sila kumakain ng fatty and medyo, mga ice cream nakapaligid sa kanya, syempre yung bata dadampot, di ba? Around. Sabi ko nga dun sa parents, if you don't like the child to eat it, don't buy it. Don't even put it in the ref. Kasi nga, syempre, ang bata, mag-open ng ref, if you're not aware, syempre kakain siya. So, nasira na ang diet, di ba? Simulan mo na gamitin yung privileges mo doon sa gym. Noted. Pagsilipan. Well, tama ka, eating healthy, exercises, and then yun, really following up early and following regularly para sa treatment and management of diabetes kasi lifelong disease ang diabetes. Yun lang. Yan, one time na pag like pneumonia na ginamot mo tapos na, hindi ganon. It's really a lifelong disease for the child. Since lifelong disease nga ito, Doc, ano po ba yung mga sintomas na dapat makita agad ng mga magulang? Tsaka may pagkakaiba po ba yung sintomas sa mga bagets kumpara sa mga matatanda na? Yes, meron. Malaki ang pagkakaiba kasi most of the time,
mabilis yung course ng diabetes sa bata. Usually ang history nila would come 1 to 2 weeks na ihi ng ihi, kahit na marunong na silang magsabi na iihi, minsan nagbe-bedwetting pa. Kasi nga, mataas na yung blood sugar levels nila at that time, most probably. So, dahil nga, ihi sila ng ihi, anong susunod? Nauuhaw. O sige, so ihi ng ihi, start with, ang tawag namin dyan, polyuria. Kasi kahit gabi, umiihi. Kasi talaga minsan, every hour, ihi ng ihi, pabalik-balik ang bata. That time, ibig sabihin nun, yung kidneys nila is really starting to pump out the sugar. Kaya ang tendency, umihi ng umihi kasi hyperosmolar, hihigit ng water yung sugar sa blood nila para ilabas ng kidneys yon, iihi siya ng iihi. And secondary to that is yung polydipsia, yung pagkauhaw. Dahil nga ihi ng ihi, minsan nade-dehydrate talaga ang mga bata na to. So that's 1, polyuria, sobrang ihi, almost every hour. Number 2, polydipsia, kasi nauuhaw na siya kasi ihi ng ihi. And kasama pa doon, syempre, kung ano, ang gagawin ng katawan natin is really mataas yung blood sugar level, pero yung cells natin is starved of sugar kasi hindi makapasok yung sugar dun sa cells natin. So ang gagawin niya, aanuhin ng katawan yung brain na, gutom pa ako. So polyphagia, which is kain ng kain. Gutom palagi. So tatlo na yan. Polyuria, ihi ng ihi. Nauuhaw, polydipsia, and polyphagia, gutom. But in spite na gutom at kain ng kain, walang katigil-tigil yan. Breakfast, tapos makita mo magkukukis ba yan, tapos magmimilk ba yan, tapos lunch na, tapos after that magmimerienda yan, tapos maghahanap pa yan ng kung anong kakainin. So talagang dire-diretso yung kain ng bata sa nakikita ko sa mga bata na to. Grazing in between meals pa sila. So anong nangyayari? Kahit na kain ng kain, inom ng inom yung bata, may weight loss. Namamayat sila. Kasi nga hindi naman talaga pumapasok sa cells nila yung kinakain nila. It's just in the circulation na hindi mailabas ng katawan. So secondary to that, magkakaroon na rin ng fatigue. Madaling mapagod yung bata. And then syempre dahil gutom siya, naiinis siya, irritable siya. So yun yung mga symptoms karaniwan sa bata which runs for only a matter of weeks. In contrast to adults, ang adults usually, it's years of kaya nga ang tawag adult onset diabetes mellitus. During my early years, ang sabi, usually lumalabas daw ang diabetes 40-45 years old. Pero ngayon, we're seeing younger adults na nagkakaroon na rin ng diabetes in their 30s. Kasi nga, yung ating dietary habits is nagiging marami ng fast food, fast-moving lahat kakain, tatakbo, di ba? So we don't have the time and the luxury to really prepare yung mga nutritious food. Kung ano na lang food on the grab, kinakain natin, hindi na natin masyadong napipili. So yung sa adults ay mas matagal, years. Sa bata, weeks lang, andyan na yung mga symptoms. But as to the polyuria, polydipsia, polyphagia, and fatigue, ito ay common to both population, adult and the young. Ang treatment is also another thing. Most of the pediatric cases that I see, 90% of them are really insulin dependent. Only around siguro less than 10% is yung mga 10 to 18 years old, yun lang yung nag-metformin, ginagamot as diabetes type 2. In contrast with adult, mas marami po ang mga adult na non-insulin dependent. Mabu! Hey! Yan, panigurado may mga balita kayo sa... Tawa to. Ako, blood control project yun sa akin. Oo nga, tubig yun baha yun Oo. Kanal yun Paano yun? Ayun! Akin pababa. Sa pagpapatuloy ng ating programa, bago natin simulan ng conversation, bago natin pagpatuloy ang kwentuhan natin kasama si Doc sa usaping diabetes in children, panoorin at pakinggan natin ang ating health tip for today. At para sa ating health tip for today, alam mo ba, minsan busog na tayo pero kain pa rin ng kain. Madalas kasi automatic na lang. Kain habang nanonood, nagsa-cellphone o nagmamadali.
Kaya dito papasok ang mindful eating. Kung ano yon? Simple lang. Kapag mindful eating, hindi lang basta kain, pinapansin mo lahat ng experience habang kumakain ka. Una, bago kumain, pause ka muna. Tingnan mo yung pagkain, anong kulay, itsura at amoy. Parang little moment of appreciation. Pagkatapos, huminga ng malalim at dahan-dahang sumubo. Nguyain mo ng mabagal, tapos ilapag muna yung kutsara o tinidor para hindi ka mapilitang sumubo agad ulit. Habang umunguya, tanungin mo ang sarili mo, ano ang lasa? Matamis? Maalat? Malinamnam? Pansinin mo rin kung busog ka na. Hindi mo kailangang ubusin kung sapat na. Kung bakit nga ba ito mahalaga? Mas natutulungan mong matunawan ang katawan. Mas mabilis mong nararamdaman kung busog ka na. So iwas overeating. At syempre, mas na-enjoy mo yung pagkain kasi talagang ninanamnam mo. Sa panahon ngayon na lagi tayo nagmamadali at distracted, malaking tulong ang mindful eating. Hindi ito diet, pero pwedeng makatulong sa weight management, digestion at overall health. Kaya next meal mo, subukan mo. Huwag lang kumain, kundi namnamin. Ati! Yarn! Wow! I like that. Lakas Isa pa. At Yarn! ayan ang ating health tip for Kaartehan. today. Alam mo, lahat naman madidiscover nila sa programa natin. Alam mo Lahat ano na importante? arte, Totoo tayo. Iyon, oo. Walang tago-tago. Mga flood Curious question mo, partner. Balikan Ay, natin si ito. Doc para sa ano. Kasi Ito. pinag-usapan natin ulit ay diabetes in children. Ayun. Sige, partner, go. Ito naman hindi naman direktang nakatuon sa diabetes. Pero curious question ko lang na by any chance, Doc, yun bang sugar intake ng mga bata may kinalaman sa pagiging hyper nila? Sa ngayon kasi, marami din tayong, ang masasabi ko is it can be and it can be not. Meron kasing mga papers on that saying that yung mga bata na kumakain ng medyo sugary drinks or food prior to bedtime, mas matagal matulog, mas gising, mas hyper compared dun sa hindi. However, I think kasi sa panahon natin ngayon na ang daming merong tinatawag na ADHD, Attention Deficit Disorder. So, mahirap ma-distinguish minsan na yung bang pagkain nila ang talagang really nagiging cause ng kanilang hyperactivity o meron talagang silang innate problem with regards to hyperactivity. Yun nga yung mga ADHD. I think siguro in another setting we can discuss that. Okay. Yun. Parang nasecure na natin parang yung part it calls 2 pa lang for kay part Doc, 2. no? Ay, oo daw. I love that na meron tayong Yeah. nasecure na part 2. Kasi malaking tulong para sa Oo mga naman. parents. Minsan kasi di ba, gaya nga na sinasabi nila, walang textbook sa parenting. Totoo. Hindi naaaral ang pagbabagulang. Base lang lagi sa It's always experience. about life experience. Lalo na kapag first na baby. Oh, Diba? like for example na lang, personal sa akin, yung sister-in-law ko tsaka yung brother ko. Everything is first to them at syempre ang pinagkukuhanan nila ng knowledge at tips and tricks. Experience. Parents. Sarili ring magulang. Oo. Ngayon, Doc, pag-uusapan natin ulit is yung pagka-determine kung ang isang bata ay may diabetes o wala. Ano ba yung mga test na kinakailangan gawin? And at the same time, are the tests being done sa mga adults is the Pareho same lang. test na kailangan o na ginagawa rin po ninyo para sa mga bagets to determine kung may diabetes sila or wala? Yes, correct. It's the same test. However, syempre, yung values would differ depending on the age of the child. So, one is, kung talagang meron silang sintomas na sila ay nagkakaroon ng mataas na blood sugar level, particularly yan, may polyuria, ihi ng ihe, polydipsia, polyphagia, may mga senyales kami na papakuhanan ng dugo. Kasi syempre, pag bata, masakit yan. Ang concern ng mga mommy ay dapat ba talaga, doktora, ipacheck siya? O yun. So, one is the random blood sugar. Kung talagang dadating sa amin ng pasyente na talagang ihi ng ihi na, matakaw, pero alam mo yon talagang weak. Kasi yun, minsan ang presenting manifestation, ihi ng ihi, may signs of dehydration, and nanghihina ang bata.
So, ang pinaka ginagawa namin para walang kailangang fasting is the random blood sugar. So, it's the same dun sa mga matatanda na yung tinutusok, tapos nakikita na agad ano yung blood sugar levels ng bata. So, if that's 200 and up, well, that is suggestive of diabetes in children. Number 2 is yung tinatawag na fasting blood sugar. So, pwede nating i-fast ang bata overnight, 8 hours lang fasting, and then check again. If the blood sugar is above 126, particularly the fasting blood sugar, well, again, that is suggestive of diabetes. Ang gold standard talaga is the OGTT, in which ito yung iinom sila ng juice, medyo matamis na juice, and then kukuhanan natin ng successively within the next 2 hours yung blood sugar level nila. And syempre, kung mataas yung blood sugar level nila, usually sa mga bata above 126, yung mga ganyang klase ng test, well, mag-iisip na tayo talaga na correct. Meron siyang problem sa kanyang blood sugar problems. Pero ngayon, meron ng bago, yung tinatawag na C-peptide protein na nakukuha sa blood din. Chine-check yan, yung levels niya. Kung yung levels niya is below 0.6 sa mga bata, kasi ang normal is higher, should be higher than that, below 0.6 ang C-peptide, well, mag-iisip talaga tayo, correct, ang bata ay merong tinatawag na insulin-dependent diabetes mellitus or the juvenile diabetes. So, yun yung usual test na ginagawa. However, kung ang bata ay tinatawag na merong metabolic syndrome, ito yung mga obese na ang BMI is above 35 na mga bata na 200 pounders pataas, so may additional test pa. Kasi pag sinasabi natin metabolic syndrome, meron siyang mataas na blood sugar, meron din siyang mataas na cholesterol, so sinicheck ang cholesterol din. And yun nga, tinicheck din ang BP kasi hypertensive na sila. So ito yung, again, bata na obese, mataas ang blood sugar, mataas ang cholesterol, kaya sinicheck yung LDL. Katulad sa matanda, total cholesterol, high density, low density cholesterol, very low density cholesterol. So sinicheck yun. And yun, blood pressure. So we are seeing even teenage years na mataas ang blood pressure na obese. So ito yung mga test na ginagawa natin, whether it is the juvenile diabetes, the insulin dependent, or yung tinatawag natin may metabolic syndrome or the non-insulin dependent diabetes mellitus na nakikita in small percentage ng mga bata. Ayun. Sige, medyo kailangan na natin ulit mag-break partner. Pero marami pa tayong tatanungin. Ako, may itatanong ko mamaya, Doc, pagbalik natin kasi ito, parang nabasa ko lang online. Gusto kong i-confirm kung parang fact or fake. Pero hindi pa fact or fake. Pero gusto ko i-confirm kung totoo o hindi. Pero mamaya yun, Doc, magbe-break lang tayo. Diyan na po kayo, ha? Magbabalik po ang Life Balance. Mabu! Hey! Hindi ako nagkaroon ng Ano? ballpen. Yung hey, dapat para pag ballpen ganun. Drawing ka ng waves ng tubig. Blood control pa Blood din. control pa rin. Baha pa din. Pero tayo bumabaha ngayon ng ilang tanong para kay Doc kasi interesting yung topic. It's about diabetes in children. Doc, diretso na ako ulit dun sa dapat na itatanong ko kasi curious ako at may mga nabasa ako dati. So, yung isa sa mga nabasa ko dati, Doc, nakalagay kasi dito na totoo daw, confirm nyo na lang, Doc, or pwede nyo i-debunk kasi hindi ko alam kung totoo ba talaga to. Yung iba kasi nagsasabi na kapag ang magulang ay may diabetes, automatic, kahit wag na raw i-test, automatic, yung bata o yung anak meron na kaagad. Totoo ba yun, Doc, o hindi? Ang sagot ay yes and no. Oh. Okay, kasi once na we have the genes in our body, meron ding tinatawag ng mga triggering factors. So, mostly environmental, yan, diet, exercise, lifestyle, na nakaka-trigger na pwedeng lumabas yung sakit sa atin. Kahit anong sakit yan na genetically inclined na mga sakit, genetically predisposed na sakit, most of them, andyan lang sa atin, yung genes mismo, yung chromosomes, nasa atin talaga. So, depending on the factors around us, kung yung sakit ay magmamanifest or not.
So based on statistics, sa abroad to, hindi sa atin, wala naman tayo masyadong mga stats. Kapag daw ang nanay has the type 1 diabetes, ang bata daw has around 1 to 3 chances of having diabetes. Kapag naman ang tatay ang meron, mas malaki, 4 to 7% chance na yung bata magkaroon ng diabetes. Pero kung silang dalawa mismo ang merong diabetes, ang bata is around 30% chance or risk na magkaroon ng diabetes. Added to that, syempre yung lifestyle ng family in which yung baby naandoon. Kaya nga, talagang importante kung tayo ay meron ng history ng diabetes sa family, medyo na tayo, dapat medyo careful na tayo. We watch for our things that we eat. Yeah, tapos tama ba, mayroon ba tayong exercise every day or regularly? And then, added to that, lalo na kung meron pang mga vices like alcohol drinking, smoking, so lahat yan nakakadagdag sa risk and complications of diabetes. Okay. Yes. Magandang sagot. Yes and no. And both clear kung bakit. Okay. Clear na rin sa akin, ba't ako pinag-iingat? Actually, kahit ako pinako-control sa akin yung matamis ko, hindi kumpleto araw ko nang walang ganun. Pero partner in moderation. Tama. Sige. Yan yung kailangan ko matutunan. Gaganunin kita. Yeah! Stop! Stop, may history kayo. Eto, Doc, since tapos na po tayo sa diagnosis, ano naman po ba yung pinakaunang hakbang pagdating sa gamutan ng diabetes po sa mga bagets? Okay, when we say hakbang, this is post-discharge, meaning yung bata na nagkaroon na-diagnose ng diabetes sa bahay is already well and controlled na yung kanyang diabetes. Ibig sabihin, wala na siya sa acute care. So ito na yung follow-up care. So number 1, importante talaga is really, as I've said earlier, lifestyle changes. Kasama dito sa lifestyle changes, one is really yung dietary education. In fact, most of these children, nire-refer talaga namin sa dietitian for calorie count. Tapos kinakausap namin ng parents for preparation of even the menu and the food that the child should eat. So more of veggies, fruits, less of sweet, syempre, totoo yan. Sweet and sugary, carbs, yan. Less tayo dyan. More fruits, vegetables, and syempre, hindi rin kailangan compromise ang nutrition. Kaya para matulungan ang bata at ang family, we usually ask the dietitian of the hospital to give them exact menu kung anong kakainin at paano mag-calorie count para sa bata. So that's one. Yan yung unang-unang step. And number 2, added to that, syempre, importante yung gamutan. If the child is requiring insulin, how they will give the insulin, who will give the insulin, and everybody in the house should know how to administer kung anong gamot niya. Even the schools, we involve the schools and the teachers of that child. So, lifestyle changes, medications, and follow-up. So, yun yung importanteng gamutan sa mga bata. Okay. Ito gusto ko itong tanong na Sige, to. go. Ano raw, Doc, yung mga dapat dalhin ng batang may diabetes sa school o sa field trip? Yung mga kailangan siguro na lang isama sa kit nila. Parang mala first aid pero sa kanila dahil may diabetes sila. Oo. Kung talagang tandaan natin, kapag mas maraming exercises, mas, alam mo yun, maglalakad, mag-hiking, o yun, extra work yan. So, it means additional calories. So, tandaan natin, if the child is going to a field trip, going to a vacation, dapat merong isa doon. If the parents is not there, meron isa doon, either the teacher or the school nurse, that should be handling the child. And should know ano yung signs ng hypo and hyperglycemia. Kasi ang bata na lalabas, particularly yung mga type 1 diabetes, talagang yung kanilang blood sugar levels, talagang minsan taas baba, depending on the activity. And depending dun sa kinakain, kasi syempre makikisama siya sa ibang mga bata, pwedeng makikain sa ibang mga bata. So, out na yun dun sa kanyang dietary
na kailangan na calories and sugars for the day. So, importanteng alam, number one, nung kasama niya, again yun, yung symptoms ng hypo and hyper para makapag first aid dun sa bata in case during the field trip, mangyari yung mga incidents na yon. And dapat meron siyang tinatawag na card. Alam nung sasamahan niya ng mga tao na siya ay may diabetes. Alam yung mga medications niya na dapat i-take for that time na naandun siya. Especially kung oras na ng insulin niya at kailangan nang i-check ang blood sugar level. So kailangan niyang bit-bitin yung kanyang pang-check ng blood sugar. Or ang maganda ngayon alam nyo kasi is most of our patients, especially yung mga young ones, the very young ones, meron na kami mga tinatawag na insulin pumps na nakalagay na sa kanilang katawan. So meron na siya mga insulin pumps. And yun nga, those insulin pumps, iaano na lang yon. Meron yung specific manual kung how to use. And most of the time, pinapasama yung mga parents, pinapasama nila yung yaya nila talaga. Para alam kung at specific time, ilang level ng insulin, kasi kailangan ka mag-input din kung ilang level of insulin na kailangan i-pump nung pump na yon during that time. Especially kung yung blood sugar level is bumabagsak. And isa pa, kailangan meron siyang, syempre, emergency. Anong pang-emergency namin? Hard candies, lollipops, kung babagsak masyado yung blood sugar. Or minsan, soda. Hindi siya healthy pero kasi kung talagang bumabagsak yung sugar level ng bata during the time, especially in the morning, tapos active pa siya, merong pang emergency para to boost the sugar up. Kasi ang low sugar level, particularly hypoglycemia, happens in the morning. And makita mo ang signs ng hypoglycemia is minsan namumutla yung bata, cold clammy skin, nanghihina, minsan nasusuka. So, yun. So, tapos mabilis ang tibok ng puso. So, most of that, the karaniwan yung yaya nag-aalaga, alam na niya. And then, especially when it's time, na halimbawa nagbigay na ng insulin, importante 20-30 minutes, kailangan kumain na agad yung bata. So, dapat merong baon na food, particularly yung mga high in sugar. So, unfortunately, yes, yung mga pasyente namin may baon na soda o kaya hard candies. Okay. Familiar ata ako dun sa insulin pump na sinasabi ni Doc kasi parang nakikita ko siya online. Ginagawa siyang content ng parents pag pinapalitan na yung insulin pump nung usually nga Parang, babies nakikita ko. Well, parang nakita na rin ako ng gano'n. Tsaka talaga makonsider na sobrang high maintenance once na magkaroon ka, regardless kung ano mang edad. Speaking of that, Doc, I think we're down to our last question because of the limited time we have. Since makukonsider nga talaga na high maintenance ang isang tao na may diabetes, regardless, bata man yan o matanda. Doc, meron pa bang paraan para makaiwas sa diabetes lalo na kung nasa lahi nila yun? Or kung wala talaga, what's the best advice you could give someone to, kung hindi man talaga may iwasan, at least mapatagal bago magkaroon ng presence of, bago ma-diagnose na magkaroon ng diabetes ang isang tao? Especially bata. Okay. So, yung type 1 diabetes, because it's an autoimmune disease, mahirap talagang ma-prevent. So, ang kailangan lang is early diagnosis and treatment. So, once na meron ngang symptoms ng tatlong P, polyuria, polydipsia, and polyphagia, check na kaagad with your doctor, especially kung kahit na ilang taon ng anak mo, whether 3-4 years old yan, basta nakita na yung symptoms yun, check agad. So, a random blood sugar would help to check agad-agad yung blood sugar level ng bata. Since nga autoimmune disease yun, mahirap maiwasan at minsan hindi talaga natin alam kung kailan lalabas. So, early treatment and recognition of the symptoms would help para hindi nga pumunta agad sa complications. Kasi DKA, high blood sugar levels in a child can kill them, really. Kasi pwedeng mag-severe dehydration ng bata and magkaroon ng acidosis. Okay, so that's one. Early diagnosis and treatment dun sa type 1 diabetes. Sa type 2 diabetes, ito yung mapoprevent natin. Type 2 diabetes is now being seen even as early as mga 10 to 14 years old. Karaniwan puberty or early teenage years, dito na-diagnose, especially kasi itong
type 2 diabetes sa mga bata is linked to yung tinatawag na metabolic syndrome. So, again, anong nasa metabolic syndrome? Obesity. So, pwede nating i-prevent ang obesity. Hyperlipidemia or dyslipidemia, mataas na cholesterol. So, pwede nating i-prevent ang mataas na cholesterol sa mga bata. And hyperglycemia, pwede nating i-prevent ang hyperglycemia sa bata. So, it's really lifestyle changes, especially kung alam mo yung bata ang weight alam mo na, ang problema kasi sa atin pag chubby at mataba ang bata, parang feeling natin mas gusto natin yung ganung bata, parang feeling natin Cute. healthy. Huggable. Oh, Ayan. cute. Mataba mo, wala pang isang taon, 20 kilos na, wow. So, yun. So, talagang makita mo, there are a lot of things na nakikita sa isang batang obese na really nagiging complicated as early as they are babies. So, tandaan natin, even the small babies, pwede magkaroon ng cholesterol plaque build up as early as infancy. Uy. So, same thing. Kung ang bata ay talagang sobrang overweight starting infancy, malaki ang chances niya na pagdating niya ng teenage years, talagang mag-build up yung from overweight to obese. And yun nga, nagkakaroon talaga ng mga early onset of mga metabolic diseases, diabetes, cardiovascular diseases, teenager na hypertensive, I see that, teenager na merong liver, fatty liver. So, really, because of siguro yung food, lifestyle, lack of exercise, kasi wala na tayong katulad na, during my age, ang laro namin patintero, taguan, Yes. alam mo yun, takbo-takbo, Chinese garter, luksong tinik, luksong baka, lahat lumulukso, alam mo yun? Ngayon, hyper ang bata, pero hyper tatakbo, tapos babalik na sa kanyang gadget. Gadget. So, yun yung talagang reason for this. Our food, our activities, hampered, our spaces, maliit na lang, kasi nga, syempre, populated na tayo. So, lahat yon are actually factors that are linked to really the early onset of not only the insulin-dependent diabetes, but also yung non-insulin-dependent diabetes mellitus being seen sa mga teenagers na merong metabolic syndrome. Ayun. Doc, as much as we would want na i-extend ito, pero for now, nawala na tayo ng oras. But we are hoping, since nag-oo na si Doc kanina, namuo na siya. we're hoping for another round of discussions with this and other particular illnesses, lalo na sa mga bagets. bagets. Kasi madalas sa mga bagets ang unang tinatamaan. Oo, din, di ba? vulnerable sila eh. Pero Doc, again, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin, and we look forward na makasama po ulit kayo with another conversation dito sa Life Balance. Doc, thank you so much Thank you so po. much, Doc. Thank you so much, Daryl and Gia, for giving me the opportunity to talk and give awareness, especially to the parents na really are, especially those who have histories of diabetes in the family, to really be very careful, and alam mo yun, talagang lifestyle change ang ating call to action. Okay. Ayan, Doc. So ulitin po, Doc. Thank you so much. Ingat po. See you soon, Doc. Thank you po. Ayan. Naalala ko nung kinikwento ni Doc, pabilis na lang, kinikwento niya kanina yung mga luksong baka na mga nilalaro. Naku, ngayon ang baka hindi na nilulukso, ninunguya na lang talaga ng mga bata. Or pinipindot-pindot na lang para patalunin yung baka sa games na yan. Tama na, nilalakihan na raw ni Kim yung Sorry 0 na. minutes. Sorry na, Kim. Ito na nga, natapos na naman nga isang oras ng pagsasama-sama nating lahat upang tulungan ang bawat isa na magkaroon ng balance sa ating mga buhay-buhay. Huwag pong kakalimutan na saluhan kami tuwing Lunes hanggang Biyernes, 6 to 7 p.m. Sorry, maisingit. Mabilis na lang. Maganda sana may mga classic Pinoy games gawin natin episode pa as part of fitness. Bet. Inabutan ko pa yan eh. Kim, ha? Gawin natin yan para mapanood at mapakinggan yung episode na in future sa DWIZ 882. Kaso di ma-appreciate ng mga nasa radyo. Tama. DWIZ News FM regional stations, sa ating DWIZ News TV, Aliw Channel 23, at sa social media platforms via live streaming. Maraming salamat po sa aming mga nakaagapay sa broadcast na ito. TOC, Ay, iba pala yan. Sorry. Audiotech, Iba pala yan. TV production, social media at ang ating cameraman of Tonight na. course. Magkita-kita po Shout tayo out yan. bukas ulit. Ako po, si Gia Rafael. Hindi po ako
si Ian Articona. Ako po si Daryl Justin. At Ito po ang DWIZ Life Balance. Next program, mga sa DWIZ.